Hi leaders! Welcome po sa ating online Geek Zone. Kamusta ka na? Buhay pa ba tayo? Kay Lord pa ba tayo? O baka naman sa iba na yung tumitibok ng puso mo. Tonight sa ating online Geek Zone, punta ka sa maayos na lugar or kung saan ka komportable para marinig mo o maunawaan mo yung nais sabihin sa'yo ng Panginoon. Nais sabihin sa atin ng Panginoon. Amen po ba yun? And bago tayo magsimula sa ating Geek Zone, samahan niyo po muna akong manalangin. Okay, let's pray. Let's bow our head and close our eyes. Yes, Father God, Lord, salamat Panginoon sa panibagong araw na ito, Panginoon, yung pinagkaloob. Jesus, ikaw Panginoon, ang siyang patuloy na manguna, Panginoon, sa message na ito. Naniniwala ko, Panginoon, na ikaw, Lord God, yung mangungusap sa aming puso, Panginoon. And I pray, Jesus, na patuloy po ako, Lord God, bigyan ng wisdom, Panginoon, para may sabi, Panginoon, or mai-deliver, Panginoon, yung matindi mong mensahe, Lord God, sa iyong mga anak man. Sa bawat leader, Panginoon, na nanonood ngayon, Panginoon. Continue, Lord God, to touch every heart, Panginoon, ng iyong mga anak. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri at pagsamba. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. So, for our Geek Zone, ready ka na ba sa matinding message ng Lord? Pwede mo bang i-type sa comment box na ready na ako marinig yung matinding mensahe ng Panginoon? Amen? And bago tayo magsimula sa ating title, samahan niyo po muna ako sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 6, and ERV version. Nandiyan ka na ba? Buksan mo na yung Bible mo and samahan mo ako magbasa. Amen? Sa verse 4, there is one body and one spirit, and God chose you to have one hope. Verse 5, there is one Lord, one faith, and one baptism. Verse 6, there is one God and Father of us all, who rules over everyone. He works through all of us and in all of us. Amen po ba yun? Alam mo ba na si Lord laging nandyan lang para sa'yo, na kahit na hindi mo siya iniisip, hindi mo siya tinitignan or kung ano yung nararamdaman mo para sa Kanya. Pero si Lord laging nandyan para sa'yo. Si Lord laging nakabantay sa'yo kung ano mo yung ginagawa mo. Handa siyang maging ama kahit na ikaw ayaw mo siyang maging ama. Amen po ba yun? Sa mga bawat pagsubok na pinagdadaanan natin, sa mga circumstances, trials, or kung ano-ano mga pain, nandyan si Lord kasama mo. Amen po ba yun? And through it all, makakasama natin ang Panginoon. Sa lahat ng laban ng buhay natin, hindi tayo kailanman mag-iisa. And makakaya natin kapag kasama natin ang Panginoon. Amen po ba doon? And for our title, Through It All. Amen po ba yun? Alam ba yung kanta na Through It All? Sabi doon, sa kanta na yun na A Hymn of Love. And ito yung kanta na about sa matinding leader na si David na binigyan niya ng matinding kanta ang Panginoon dahil ayun yung side niya na para papurihin ang Panginoon sa kabutihan na ginawa niya na sa bawat laban ni David, nananalo siya. Hindi dahil magaling si David or marunong siya makipaglaban, kundi dahil malakas yung Panginoon niya. Kundi dahil grabe yung Lord natin na kailanman hindi tayo iniwan sa lahat ng laban na meron tayo. Amen po ba doon? And for our point 1, be constantly praying. And samahan niyo naman po ako sa Acts chapter 12, verse 1 to 5. ERV version po ulit. And samahan niyo po ako sa verse 1. During this same time, King Herod began to do harm to some of those who were part of the church. Verse 2, he ordered James, the brother of John, to be killed with a sword. Verse 3, Herod saw that many of the Jews liked this, so he decided to arrest Peter too. This happened during the festival of unleavened bread. Verse 4, he arrested Peter and put him in jail, where he was guarded by a group of 16 soldiers. Herod planned to bring Peter before the people, but
He wanted to wait until after the Passover festival. Verse 5, so Peter was kept in jail, but the church was constantly praying to God for him. Amen? Be constantly praying. And hindi lang ito yung about sa pag-win natin, and ito rin yung naka-apply sa atin sa buhay natin, sa life natin, na sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin, kapag once na nag-pray ka, prayers work. And ayun yung pinakamatinding weapon na dapat nating gawin sa lahat ng pagkakataon or sa lahat ng bagay na kinakaharap namin. Manatili tayong manalangin dahil kapag nanalangin tayo, grabing kikilos ang Panginoon. And sa verse na to, sa point na to, na si Peter is pinakulong siya ni King Herod, na kahit wala naman siyang ginagawa, pinahuli siya. Amen? And ewan ko ba kung ano ba ginagawa ni Herod or trip niya lang, or si Herod is nagre-represent ng kaaway. And si Peter and yung mga church is tayo yung mga leader na yon na patuloy na nagtitiwala sa Panginoon kahit na anong maraming pagsubok. Amen po ba yun? And dahil si Peter ay nakulong sa jail, and ito rin yung yung pagsubok na marami tayong pinagdadaan, and dahil patuloy tayo nananalangin, patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon, mag-work ang lahat ng yun. Magiging maayos ang lahat ng yun. Amen. And dahil nag-pray yung mga leaders sa church para kay Peter, and nagtiwala sila sa kakayahan ng Panginoon, nakawala si Peter. Amen ba yun? Hindi dahil nag-isip-isip si Peter na kung paano siya pakawala, dahil maraming nagbabantay sa kanya na 16 soldiers, and kundi dahil grabe yung Panginoon natin, na sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin, maliit man yan or malaki man yan, kapag once na nanalangin tayo, pag once na nagtiwala tayo sa Panginoon, magiging okay din ang lahat. Magiging maayos din ang lahat. Amen? And may kwento ako. Gusto mo ba yun? May kwento ako. And hindi lang to basta kwento na wala kang matututunan na kwentong barbero, kundi kwentong may saysay. Kwentong nais iparating sa atin ng Panginoon. And itong kwento na to is panaginip ko siya, and totoo siyang panaginip. Amen po ba yun? And itong panaginip ko na to is grabe yung revelation na ginawa sa akin ng Panginoon. Pagkagising ko pa lang, naalala ko agad yung panaginip ko na grabe yung ginawa ng Lord, na grabe yung nireveal sa akin ng Lord na, anak, ito yung para sa'yo. And hindi lang para sa akin, kundi dapat i-share ko rin sa inyo na gawin nyo ring motivation and encouragement sa laban ng buhay. Amen po ba? And ito na nga yung kwento ko. Sa panaginip ko na yon, nasa bus ako, and marami din ako mga taong kasama. And itong kwento ko na to is parang pupunta kami sa trip, or mag-field trip kami, or pupunta kami sa magandang lugar. Amen po ba? And sa trip na yon, nasa bus ako, di ba? Nasa loob ako ng bus, and may maraming leader. And sa papunta na kami ng journey namin, maglalakbay na kami papunta doon sa may trip namin or sa destination namin na nais namin puntahan. And ito na yung kwento ko na, di ba, nasa kami, di ba? Nasa bus, and sa bawat paglalakbay namin na yon, meron kaming nakasalubong na malaking truck, and parang yung bus namin is nawalan ng preno. Sa sobrang bilis niya, muntikan na yung bus na sinasakyan ko na tumaob or ma-aksidente. Amen? And dahil sa papalapit na kung ganun yung mangyayari, ako and yung mga kasama ko na mga leader din, nag-pray ako. Amen? Nag-pray ako na, Lord, kung ito yung mangyayari sa amin, ikaw na pong bahala. And naniniwala ako na lahat ng pangyayari sa buhay natin ay may purpose ang Panginoon. Amen po ba yun? And dahil nag-pray ako, dahil nagtiwala ako sa Panginoon, and hindi kami nagpanik. Di ba dapat kapag nandun ka sa may sitwasyon na yun, magpapanik ka agad na, Lord, ano na yung ganun, mag-sorry ka na kung nagawa ba akong kasalanan, ganyan. Pero hindi ganun yung ginawa ko.
Hindi yung ginawa ng mga kasama ko dun sa bus na yun na hindi ka na kami maaksidente, kundi nanalangin kami. Kung hindi, nagtiwala kami sa Panginoon na kung ano yung kaya niyang gawin. Amen. And dahil nag-pray kami, dahil nanalangin kami, sa journey na yon, nakarating kami sa tamang pupuntahan namin. Nakarating kami sa destination namin, even though na maraming mga dapat aksidente na dadaanan namin, kundi dahil nagtiwala kami sa Panginoon, dahil nanalangin kami sa kung anong kayang gawin ng Lord, nakarating kami sa destination na pupuntahan namin. And ayun yung destination na promised land ng Lord, na kung anong nais ipakita sa atin ng Panginoon kapag once na nagtiwala at nagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen. And ano ba yung nais kong iparating dito? And yung nais kong iparating dito is ako or tayo yung leader na yon, na kahit anong pagsubok na nasa bus, na sa journey natin, amen, na kapag once na nasa journey ka, marami kang aksidenteng or marami kang mga problema yung na makakaharap, na mga maraming trials or mga pagsubok na kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. And kapag once na nag-pray ka sa Lord, nagtiwala ka sa Panginoon na grabe yung pananampalataya mo sa Panginoon, is makakarating ka sa promised land or sa pangako na is ibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? And patuloy lang tayo manalangin sa Panginoon, patuloy lang tayo magtiwala kahit na maraming pagsubok tayo pinagdadaanan, maraming pain, maraming iyak, or kahit anong pagod. Patuloy tayo manalangin sa Panginoon, patuloy tayo magtiwala sa Kanya. Amen po ba yun? Palakpakan natin ang Panginoon. And sabi naman, and sa verse Acts naman po, sa chapter 14, verse 23, they also chose elders for each church and stopped eating for a period of time to pray for them. These elders were men who had put their trust in the Lord Jesus, so Paul and Barnabas put them in His care. And sa pagawin natin, dapat hindi yung, di ba na-share na natin yung isang tao na to, na alam mo ba, grabe ang Lord, na grabe yung plano niya sa'yo, grabe yung pagmamahal ng Lord sa'yo, pero hindi naman tayo nagpe-pray. Hindi naman natin mawiwining isang tao na yun nang tayo na mag-isa, kundi dapat ipanalangin natin sila, ibabad natin sila sa panalangin, iluhod natin yung tao na to na sinira natin sa Panginoon. Amen? And kapag once na constantly pray tayo, tuloy-tuloy tayo nanalangin sa Panginoon, hindi dahil may gusto tayong makuha or gusto natin isang tao na ito na bigla-bigla na ng mawin nang wala tayong ginagawa, kundi yung prayer na gagawin natin is hindi lang basta prayer na sabi ng leader mo, mag-win ka, sabi ng leader, pag-pray mo to para mawin mo to. Hindi dapat yun, kundi dapat nasa puso natin or hindi sa pilitan na ipag-pray natin yung tao na to para mawin natin, kundi si Lord na yung bahala na mag-win sa kanila. And isa lang tayo sa instrumento para isa sa instrumento na ginamit ng Panginoon para ma-win sila. Amen? And be constantly praying kahit anong mangyari. Amen po ba doon? And sa point number 2, have a heart on fire that will never go tired wherever you go. Amen? Samahan niyo naman po ako sa Book of Leviticus, chapter 6, verse 13. ERV version po ulit. And sa verse 13, sabi po dito, that fire must always be kept burning. On the altar, it must never be allowed to stop burning. Have a heart on fire that will never go tired wherever you go. Di tayo makakapag-win ng isang tao kapag yung puso natin or mismo tayo hindi on fire. Kung yung puso natin is isang hipad mo lang yung fire sa puso mo, parang kandila na kapag malapit na onti lang yung fire na meron doon, kapag hinipan mo, wala na agad. Amen? Mamamatay agad. Pero kapag on fire ka, grabe yung puso mo sa Lord na kahit saan ka magpunta, di ka mapapagod kasi nga on fire ka. Amen?
And dapat ganun din tayo sa pag-win natin sa laban ng buhay natin. Lagi dapat tayong on fire na kahit anong pagsubok or pagod na pagod, kahit pagod ka na, on fire ka pa rin. Hindi ka mismong mapapagod ng bigla-bigla kasi meron kang fire sa puso mo. Meron kang on fire na heart. Amen? And si David, ganun din si David, kaya nga siya tinawag na a man after God's own heart. Sa lahat ng pagsubok na meron siya, piniplease niya ang Panginoon. Na kapag meron siyang pagsubok, nagpipray agad siya sa Panginoon na, Lord, ito ba yung, kung ano yung gusto mong gawin, Lord, ito yung gagawin ko. Na ganito, ganyan. Maraming characters sa Bible na grabe yung puso pagdating sa Panginoon. Amen. And dapat tayo rin ganun. Magkaroon tayo ng pusong palaban, pusong on fire na kahit saan tayo pumunta, hindi mapapagod. Hindi basta-basta mapapagod dahil lang nagkaroon ng problema, dahil nagkaroon ng pagsubok na hindi natin inaakala, kundi mas magpatuloy tayo, mas maging on fire tayo sa Panginoon kahit anong mangyari. Amen? Have a heart on fire that will never go tired wherever you go. Amen? Palakpakan natin doon ang Lord. And sa point number 3 naman po natin, go with Jesus. And sa book of Matthew, chapter 28, verse 19 to 20. And ito yung the Great Commission sa atin ng Panginoon. Sa verse 19, so go and make followers of all people in the world. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, teach them to obey everything that I have told you to do. You can be sure that I will be with you always. I will continue with you until the end of time. Amen. Go with Jesus. Yung una, be constantly praying. Pangalawa, have a heart on fire that will never go tired. At pangatlo, go with Jesus. Kung palagi ka nagpe-pray, meron kang pusong on fire, dapat mag-go ka with Jesus. Amen? Kasi baliwala yung paragi ka nagpe-pray kung di mo naman kasama ang Panginoon, kung di mo na inaalaw na makasama ang Lord. Eh wala rin selbi kapag on fire ka na hindi nanggagaling sa Panginoon, na hindi tayo nagsabi na si Lord yung bahalang mag-on fire sa atin or magturo sa atin na on fire. Amen. And hindi naman natin magagawa ang lahat kapag di natin kasama ang Panginoon. Kapag hindi natin inaalaw ang Lord na makasama natin. And sa pag-win natin, sa buhay natin, sa kahit anong ginagawa natin, mag-go tayo kasama ang Panginoon. Mag-go tayo with Jesus. Amen? Amen po ba doon? Sa lahat ng mga gagawin natin, dapat kasama natin ang Panginoon. Sa paglalaro, sa schooling mo, allow natin ang Panginoon na makasama natin sa trabaho natin, sa pag-win natin, amen, and sa pagiging disciple natin. We will go with Jesus. And kapag wala ang Lord, we can do nothing. Apart from Him, we can do nothing. And palagi lang tayo mag-go kasama ang Panginoon. Palagi lang tayo mag-go kasama si Jesus. Sa kahit anong laban ng buhay natin, masaya ka man, malungkot ka man, mag-go tayo with Jesus. Amen? We can do all things through Him who gives us strength, who gives us everything. Na siya lang yung tunay nagmamahal sa atin. Siya lang yung tunay na Diyos o Ama na kailanman hindi tayo iwan. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay na meron tayo. Amen? And for our conclusion, I've missed more than 9,000 shots in my career. Sabi ni Michael Jordan, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games
26 times I've been trusted to take the game-winning shot and miss. I failed over and over again in my life. And that is why I succeed. Amen. In this life, kagaya ni Michael Jordan, sabi niya sa saying niya, 9,000 shots and 9,000 shots in sa career niya and 300 games na natalo siya. Ganun din tayo sa pag-win natin or sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Maraming mga trials na minsan mag-fail tayo kapag hindi tayo nagtiwala sa Panginoon. And maraming mga pagsubok na akala natin matatalo tayo. Pero kapag once na nagtiwala tayo sa Panginoon, doon tayo magsasucceed. Sabi ko nga kanina sa point number 3 natin, go with Jesus. And kapag hinayaan natin ang Panginoon na kumilos sa buhay natin, na ang manguna sa lahat ng battle na meron tayo, doon tayo magsasucceed. Doon tayo mag-uwi ng victory. Amen. Okay lang mag-fail or makagawa ng mistakes, pero hindi ibig sabihin na uulit-ulitin natin na makagawa ng mistakes or mag-fail tayo ng hindi natin binibigay yung best natin. Amen? And sa lahat ng pagkakataon sa laban ng buhay natin, gawin natin lahat ng yun para sa Panginoon. Gawin natin, bigay natin yung best natin, bigay natin yung buhay natin, yung buhay natin sa Panginoon. And alam mo ba, leaders, na kung si Michael Jordan natalo ng 300 games, 9,000 shots in him career, sa kanyang career, ganoon din tayo. Minsan, nagpe-fail tayo. Pero kapag basta sinubukan mo na sinubukan, doon ka na magsasucceed. Kapag basta nagkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon, mas tinatagal mo, mas tinindihan mo, mas ginabihan mo, mananalo ka. Magsasucceed ka. And yung pangako ng Panginoon sa atin ay ibibigay niya sa atin. Amen? And sa promised land na yun, makakapunta tayo doon. Kapag basta tintagan natin, kapag basta mas nagtiwala tayo sa Panginoon, kapag basta hinayaan mong sumama ang Lord sa laban ng buhay na meron ka. Amen? And salamat, leaders, sa pagkakataon na to na binigay mo para ma-encourage, para ma-motivate mula sa napakatinding mensahe ng Panginoon. I hope and pray na may natutunan ka na kung ngayon down ka na gusto mo na magpakamatay, kung ano-anong may isip, kung pasok sa isip mo na sumuko ka na ayaw mo na, aalis na ako sa paglilingkod sa Lord kasi napapagod na ako, kasi nagsasawa na ako, kasi parang hindi naman nag-work eh. Amen? Pero dahil narinig mo to, dahil tinouch ng Lord yung puso mo, nagkaroon ka ulit ng heart on fire, patuloy ka pa rin na nanalangin, and nag-go ka with Jesus. Amen? Amen po ba? And samahan niyo po ako manalangin. Yes, Jesus. Lord, thank you, Lord, sa napakatinding mensahe, Panginoon. Through it all, Lord Jesus, makakaya namin, Panginoon. Lord, without you, Lord, we can do nothing. We are nothing. Apart from you, Jesus, we can do nothing. We can do all things through you, Lord. Sa laban ng buhay namin, ang pagkakataon, Lord, nung nag-fail kami, our flesh will fail, but you, our God, will never fail. Lord, maraming salamat sa Lord. Sa pag-win namin, Lord God, di lang sa pag-win namin sa laban ng buhay namin, sa lahat ng pagkakataon na gano'n namin, we will be constantly free. Prayer works, and ayun yung napaka-tinding dapat gawin namin. Manalangin, may buong puso, may buong kanin, masayang puso ako namin. Lord, salamat.
sa ilang Lord God, mananatili tayo, mag-focus tayo. And we will go with you, Jesus. Hindi namin kakayanin ang isa, hindi namin kakayanin yung knowledge ng namin, yung babahagi namin sa iyo. But your wisdom, your word, napakatulong sa amin. Babahagi namin. We will go with you. Iwala ko sa iyo, hindi kami iwan sa kahapon. Kailan kami iwan? Maraming iwan sa pagod na akong hirap na strength Amen. Amen. So, yun lang leaders. Salamat sa time. Salamat. Nakinig ka. And I hope and pray na nakatulog ko sa iyo. Amen. And I know si Lord na ang bahala mag-touch na po sa iyo. Para mas pagtiwala ka pa sa kanya. Para mas kumapit ka pa sa iyo. And yung promise ng Lord, ibigay ko sa iyo. Sama-sama tayong pupunta sa promise land. Sama-sama tayo sa yayakapin at pag-sabihin sa amin, Lord. Well done, my good and so, continue to be constantly praying, have a heart of prayer, and never go go with Jesus. Thank you, leaders. We love you, Jesus.